Director Winston Casio. Director, magandang umaga po. Doktor po, Doktor pala. Opo, sorry po. Magandang umaga, Aljo. Yes. Opo, this is Aljo Bendio, sir. Sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo. So, ito na po. Meron tayong enough evidence, no? Para sampahan ng kaso, si Mayor Alice Go. Gaano po kabigat? Nasampahan na. Gaano kabigat yan at para maglabas ng warrant of arrest ng korte laban kay Mayor Go? Well, una muna, kinakailangan munang ma-appreciate po ng ating panel of prosecutors Yes. na sapat yung ebidensyang nakalap namin para masampahan siya ng qualified trafficking in person. Aha. Kapag umakyat na po yung information sa korte, susunod na po doon yung paglabas ng ating tinatawag na warrant of arrest. We are very confident po na makakapaglabas ang korte ng warrant of arrest in the next few weeks siguro. Ano ba yung mga kasong isinampa niyo po? Qualified human trafficking ang sinampa po natin paglabag ng Republic Act 9208. So, yun po yung unang pinakamabigat na kasong na isampa sa kanya. Then, meron pa po yung mga susunod na mga asunto po. Okay, ano pa yung mga susunod na asunto pong inihahanda po ninyo? Siyempre, in relation pa rin po dyan sa 9208 or sa human trafficking, inuna natin yung pinakamalaki na violation niya, which is qualified trafficking kasi 40 years to life po yun. Ngayon naman po, may mga inihahanda rin kaso sa kanya, ibang mga agencies. Kung di ako nagkakamali, ongoing na po yung investigation ng BIR doon sa kanyang possible violation ng revenue code. So, ongoing na rin po yun. Hello? Opo, yun pong ni-raid yung mga Pogo. Masasabi ba nating illegal yun? Illegal na Pogo hub? Itong na-raid po natin dito sa Porac as we speak, illegal ho talaga ito kasi wala ho itong permit. Nakansela na po ang permit kahit yung nag-iisang building dito na binigyan ng PAGCOR ng lisensya, yung High Court. Labas po nito. Opo. Napuputulo kayo, Dr. Casio. Hindi lang ha. Hello? Opo, okay. Hello. Sige, go ahead po. So, yung sila po ng October 23, pero apila sila, then May 22 and 24, yung cancellation nung... Dr. Casio, napuputol ho. Sandali lang ha. Ayusin lang natin. On mobile ho ba kayo, sir? Oo. Hello? Opo, go ahead po. Oo. Okay. So, ayun nga po. Okay, go ahead po. Okay, malinaw na po. Go ahead. Pasensya po. Noong May 22, 2024, with finality na po na nakancel yung kanilang permit dito sa Porac. Ngayon, yung doon sa Bamban, yung may permit lang doon ay isang building, 3 floors lang. Second, third, at saka fourth. Kaso, may nakita tayong operation sa iba pang mga parte ng building. Yon, wala akong lisensya mga yon. Okay. Sabi ng abogado ng Lucky South 99 Corp, wala raw sound basis. Ang ginawang raid daw ninyo. Ay, hindi naman ho ganun ang appreciation ng korte. Sapagkat ang korte ay nagbigay po ng warrant of arrest, ng search warrant sa amin. Kami ho ay mayroong valid na search warrant when we implemented the raid here. So, it's up to him to say as such. Pero as far as Branch 45 ng San Fernando RTC is concerned, we have probable cause to conduct the raid dito sa compound na ito. Okay. Sige po. Gaano po karaming Pogo pa ang tinatrabaho po ninyo ngayon? Dr. Casio? Ako, Aljo, napakarami. Napakarami. Bida. Napakarami ho. Kukulangin ho ang isang taon para mapasara natin illegal lahat ng mga scam farms. Scam farm. Yung mga illegal, ha? Meron kaming mga scam farms na sinisilip. Around 58 po yan. 58. So, yan lang ho, yung nasa radar pa namin. Pero we know it could go as high as 100 to 300. Ano ba to? Nasan sila sa mga buildings o mga bahay-bahay na ito? Meron malaking building? Aljo, yung iba dyan, mga maliliit na mga operation. Okay. Yung mga tinatawag natin mga mini scam farms, nasa mga condominium dyan sa Metro Manila, nasa mga apartment complexes dyan sa National, at dami. So, but of course, Aljo, hindi natin pwedeng ma-operate kapag wala tayong hawak na warrant kasi, no?
So, binubuo natin yung case build-up sa mga yan, pero nagkalat din dito sa Central Luzon. Napakarami dito. Paano ba ito? Dr. Casio, marami po kasi nagkalat din sa social media yung mga pasugalan. Oo. Pati sa YouTube. Isa pa pong problema yan. Paano ba? Ito ba yung Isa pang link? problema May kaugnayan ba ito sa mga scam farm na yan? Mga pasugalan na yan? May mga kung ano-anong sugal at pwede kang tumaya? O ano ba ito? Hindi naman necessarily na kapag may pasugalan na, illegal na. Opo. Ganito po yan. Kapag ang kanilang gaming platform ay offshore dapat ang operations pero nagpapalaro sa Pilipinas, illegal na po agad yan. Kasi ang idea ng offshore gaming is sa Pilipinas lamang yung gaming platform pero ang tataya dapat ay mga tagalabas ng Pilipinas. Okay. China, Malaysia, wherever. Pero pag nagpataya na po sila ng Pilipino, automatic na po yan. Illegal na po yan, yung gaming farm na yan. Iba pa po yan doon sa mga scam farms na minamatyagan natin. Marami din ho tayong nakukuhang ganyang report galing sa Pagcor, mga gaming online farms na tinatawag. Oo. Paano po yan? Delikado po itong mga Pilipino ay nag-ooperate eh. Marami ho yan. Yes sir, pag ganun na ho, ino-operate na ho natin yan pa isa-isa. The problem, Aljo, is sobrang dami talaga. No? Anyway. Kaya kailangan natin yung tulong ng LGU, Aljo. Okay, opo. Sige, maraming salamat po sa inyong oras. PAOK spokesperson, Dr. Winston Jan Casio. Thank you po, sir. Maraming salamat, Aljo.